Hello mga kapatid, pinagpalang araw po sa ating lahat. Hindi na ako magpapakalala, obviously kilala niyo naman ako. Ayan, dahil sa meron yatang 2 positive around me dito sa La Torre. So, napag-usapan namin, actually in-advise ako ni Kuya Yuli na na may positive nga malapit dito, and sabi din, may nakapag-inform din sa akin na meron pa daw isa. So, 2 ang nag-positive dito. So, para safe din, para wala rin kayong iniisip, hindi nyo naman ako iiwasan. I know that, I doubt na may iiwas sa akin. Pero, 'di ba, just to make sure na walang viruses, nga, wala akong virus na bibit-bitin dyan. So, mag-online Bible study muna tayo. Okay? And actually, itong itatopic ko for today, itatopic ko na to sa iba. Sa ibang merong schedule na ng Bible study. Pero everyday akong magsisend sa inyo ng Bible study. And don't worry, before, yung before kasi, marami akong nai-skip na days, kaya hindi ako nakakapag-send ng videos kasi may mga hindrances po, bakit meron akong mga reasons bakit hindi ko nagawa tuloy-tuloy tsaka consistent yung videos. But ngayon po, i-consistent natin yan. Kasi ngayon, unang-una, maganda yung ating internet connection. Salamat sa sponsor ng connection, ng internet connection. And secondly, nandito na ako, makakapag-focus na ako ulit sa trabaho ng Panginoon. Yan. Sa trabaho para sa Panginoon. Yan. So, sige. Sige po, tayo po ay mag-pray muna tayo before tayo mag-start. Lord, salamat Panginoon sa araw na to, Panginoon. Lord God, thank you for making a way for every one of us, Lord God, para makapag-aral, makapakinig, Panginoon, ng iyong salita. Lord God, manguna ka, Panginoon. Manguna ka sa araw na to. Manguna ka, Lord God, sa buhay ng bawat isa sa amin. At manguna ka rin, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita. Lord, ikaw, i-override mo, Lord God, ang aking preparation. At nawa, buksan mo ang puso at isipan naming lahat, including me, Lord God, para lalo pa naming maintindihan ang kadakilaan ng iyong pangalan. Salamat sa iyo. Ang lahat ng ito itinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang unang topic natin ngayon, mga kapatid, God's way to heaven. Ano ba ang paraan para makapunta tayo sa langit? Sorry, bulol. Ano ba mga paraan, mga kapatid, yung pwede natin gawin? Magbibigay ba tayo good works ba? Magbibigay ba tayo ng mga tulong sa mga nangangailangan, sa mga mahihirap, sa may sakit, sa mga kailangan ng comfort, yung mga kailangan ng advices, sa mga matandang tatawid, sa mga batang namamalimos? Ganun ba? Ganun ba ang pagpunta sa langit? Mga kapatid, alam niyo po, ang tao, walang pwedeng maging paraan or walang kaparaanan ng tao para mapunta siya sa langit. But may good news. Ang good news, si God, meron siyang paraan papunta sa langit. Ang problema lang kasi, yung mga tao, madalas, sinasabi nila na, ito madalas problema to, real talk to, mga kapatid, real talk. Marami ako nakakausap, paano pumunta sa langit? Sabihin nila, good works. Good works. Kailangan mong gumawa ng mabubuting gawa. But mga kapatid, sabi sa Isaiah 64, ang mga mabubuting gawa natin, isa lamang maruming basahan sa paningin ng Diyos. So, paano tayo makapunta sa langit? Kung yung mga mabubuting gawa natin is isa lamang isa lamang maruming basahan sa mata ng Diyos, sa harap ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, kasi madami ang hindi nakakaintindi ng totoong kaparaanan ng Panginoon. Paano pumunta sa langit? Maraming professed Christians ang nagsasabi na kailangan nilang gumawa ng ganyan, ganun, kasi hindi nila talaga naiintindihan. Magkaiba kasi yung alam mo, yung knowledge sa utak,
at yung knowledge na galing talaga sa Panginoon Diyos. Magkaiba yun. Like, for example, kung sino man merong kaibigan dito mathematicians, you can ask them. Meron akong kaibigang mathematician, isa lang siya. Ayan, meron akong kaibigan na mathematician. Sabi niya sa akin, alam mo ba na 1 plus 1 is equals to 0? Sabi ko, paano nangyari? 1 plus 1 is equals to 0. And yung kaibigan ko na yun, I'm telling you, sobrang talino niya. And yun, sabi niya, alam mo ba na 1 plus 1 is equals to 0? Sabi ko, paano nangyari yun? Alam niyo mga kapatid, because naniniwala ako. Siya sinabi niya yun And in-explain naman niya sa akin, pero hindi ko pa rin siya maintindihan. Alam ko na there is such an equation na makakapag-solve ng 1 plus 1 is equals to 0. But hindi ko naiintindihan how it works. And how to come up with 1 plus 1 is equals to 0. Hindi ko yun naiintindihan. Just like now. Just like ngayon, dito, sa topic natin na to. Marami ang nakakaalam, yes, sinasabi ng mga tao, yes, nandiyan si Jesus. Yes, ililigtas tayo ni Jesus. Yes, niligtas tayo ni Jesus. Na marami ang nagsasabi, marami nakakaalam nito na yes, namatay siya sa cross ng Kalbaryo para i-redeem tayo sa mga kasalanan natin. But, mga kapatid, yung totoo na iintindihan ba natin? That is the biggest question. Naiintindihan ba natin? Kasi napakadaming Kristiyano lalo dito sa Pilipinas. Pero lahat, tatanungin mo sila, naniniwala ako kay Jesus. So, maraming Kristiyano. But the real question is, naiintindihan ba? Kasi kung madalas kasi, honestly, I'm not judging. But when you ask them, paano ka mapupunta sa langit? It's through good works. Then it only proves na hindi mo naiintindihan yung pananampalataya mo. Simple as that. Okay? Now, there are 5 truths na dapat nating maunawaan at dapat nating maintindihan. Okay? Okay. But, ngayong araw na to, dalawa lang muna i-lesson natin. Kasi 5 to tatagal tayo. Sobrang mahaba kasi to. So, ko lang siya, kakat ko siya ng 2. So, yung 3 bukas na siya. So, ang unang dapat natin na iintindihan, mahal tayo ng Diyos. Okay? Mahal ka ng Diyos. And because He loves us so much, that He gave His only begotten Son. John 3:16. Kabisado natin lahat yan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Pero, ang problema dun may catch kasi, bandang gitna, whoever believes in Him. Yes, naniniwala ka. But the truth is, talaga bang naniniwala ka o sinabi lang sa'yo? Parang chismis lang yan Hindi ba? Chismis lang yan Sinabi mo. Sinabi nung kaibigan mong sharer. Kapag Christian, share kapag unbeliever, chismisan. Pero kapag Christian, sharing. Oo, yung mga ka-share mo. Ayaw mga kapatid, di ba? So, kunwari may nagsabi sa'yo, uy, alam mo ba, si ganyan, ganon. So, ikaw, alam mo sa utak mo na yun. But, yung totoo, naiintindihan mo ba talaga yung sitwasyon? Naiintindihan mo ba talaga yung scenario nung i-share sa'yo? Diba? Ganon din dito Madalas sasabihin natin, yes, alam ko na mahal ako ng Diyos. Alam ko na matay siya para sa akin. But, do you truly understand? Naiintindihan mo ba talaga yung bigat ng pagmamahal sa'yo ng Diyos? And isa pa, dahil mahal ka ng Diyos, gusto ka niyang bigyan ng abundant life. Sabi sa John 10:10, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Sabi dito, I came that they may have life and have
it abundantly. Gusto ng Diyos na magkaroon ka ng masaganang buhay. Okay. First, hindi masamang magkaroon ng masaganang buhay. Kasi, tatanungin ko kasi kayo dapat kung ano ba sa tingin nyo ang ibig sabihin ng masaganang buhay. Ang masaganang buhay ay hindi yung marangyang buhay lang na magandang kotse, na magandang bahay, 300 million ang laman ng bank account, diba? Hindi ganun ang masaganang buhay na ibig sabihin ng Diyos, na ibig sabihin ni Jesus. Ang masaganang buhay na gusto niyang sabihin at gusto niyang i-explain ay yung buhay na kasama siya. Yun ang masaganang buhay. Kasi like ito, no, yung mga na Bible studyhan ko na regarding dito sa topic na to, hanggang hindi mo naiintindihan kung anong ibig sabihin ng masagana, kahit gaano kakayaman, hindi ka masagana. Okay? Now, sasagana ka lang kung nasa sayo si Jesus. Kasi, ano bang kakailanganin mo? Like, if nasa iyo si Jesus, ano pa ba? We should always look for eternity. Yung buhay natin sa eternity. Hindi yung buhay natin dito. Kasi yung buhay natin dito sa lupa may end. So, kung magpapakapagod ka, aaksayahin mo lahat ng buhay mo because you want to have this abundant life sa mata ng mundo. Well, I'm not saying na masama yun. Actually, pinagpipray ko talaga na lahat kayo i-bless ng Lord. If you notice, yung mga prayer ko sa inyo, i-bless kayo because that's what I want para sa inyo. Kasi honestly, hindi masamang magkaroon ng marami. Sino bang ayaw? Ako sasabihin ko sa inyo, gusto ko rin ng ganon. Kaya lang, 'di ba? Pero kung hindi mo talaga naiintindihan kung anong ibig sabihin talaga ng abundant life, hindi ka magiging masagana. Even if nasa iyo na lahat ng kayamanan sa mundo, you will never be happy. Maraming mayayaman ang nagpapakamatay dahil hindi sila masagana sa buhay. Bakit? Even if they have the wealth dito sa mundo, hindi pa rin sila masagana. Because may kulang sa kanila. And yung kulang sa kanila, yun ang pinaka-importante. At yun ang wala sa kanila. Sino? Si Jesus. Ayan. So, sabi dito, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Sabi sa John 10:10, di ba? Huwag mong hayaan na kunin, nakawin sa'yo ng demonyo yung blessing para sa'yo. Huwag mong hayaang kunin yun. Huwag mong hayaang nakawin niya yung pananampalataya. Huwag mong hayaang dayain ka ng demonyo kasi it will only kill you and destroy you, di ba? Wala namang ibang gagawin ng demonyo kundi sirain ng buhay mo eh. Hindi mo kailangan ng demonyo. Kasi alam mo sa dapat naiintindihan mo na ang demonyo nandyan lang yan para sirain ka. Pero ang gusto ng Diyos para sa iyo ay magkaroon ka ng abundant life. And there is no greater joy than to be with Christ. Okay, there is no greater joy knowing that Jesus is with you. There is no greater joy in this world. I'm telling you this. There is no greater joy knowing that Jesus is for you. Okay? Ayan. But the thing is, the thief comes only to steal, kill, and destroy. So that kapag na-destroy tayo, meron kasing problema ang tao. Ito yung second. First, God loves us. First, God loves you. Second, man has a sin problem that separates him from God. Merong problema ang tao. At hindi ito pera lang, okay? Hindi problema ng tao ang pera. Pero problema ng pera, but come on, parang tumingin tayo sa much bigger thing. Isa lang ang problema ng tao. Kasalanan. Kasi lahat tayo makasalanan. No one is righteous, not one. No, not one. Sabi sa Romans 3:10. Walang matuwid, wala kahit isa.
Sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Walang matuwid. Walang kahit na ano ang makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala, lahat tayo nagkasala. Sabi sa 6:23, sa Romans 6:23, ang sabi dito, for the wages of sin is death. Okay? But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus. Okay? So ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang sinasabing kamatayan doon, makikita natin sa Revelation chapter 21 verse 8. But as for the cowardly, the faithless, the detestable, as the murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. Ayan, so ibig sabihin, ang second death, kasi una, physical death, yun tayo, physical, mamamatay tayo, diba? Namamatay, pipikit, ganyan, yan, mamamatay. But yung second death, yun ang mahirap. Kasi kung wala ka sa Diyos, kung wala kang Jesus, kung hindi mo tinatanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas, kung hindi siya ang Diyos mo, ay, I'm telling you, wala kang ibang pupuntahan, dalawa lang yan, langit o impyerno. Sabi sa James 2:10, James 2 verse 10. Okay. For whoever keeps the whole law but fails in one point has become accountable for all of it. So, ibig sabihin, isa lang sa 10 utos ng Diyos. 10 lang ang pinag-uusapan natin mga kapatid, hindi 10 lang, hindi lahat. Alam, libo po ang utos ng Diyos sa Biblia. Mula Genesis hanggang Revelation. Isa lang sa 10 utos ng Diyos ang baliin mo. Lahat ng 10 utos, binali mo na. O di mas lalong mahirap. So, lahat nga tayo kasi mga kapatid, bound to hell. Pero kasi, ang maganda dyan mga kapatid, mabait ang Diyos. Okay, mabait ang Diyos. Sabi niya sa Ephesians 2, verse 8 hanggang 9. Ito itutuloy ko na hanggang 10 ha. Pero sige, verse hanggang 9. Verses 8 hanggang 9. Sabi dito, for by grace you have been saved through faith, and this is not by your own doing. It is the gift of God. Verse 8. For by grace you have been saved through faith. Dahil sa pananampalataya mo na iligtas ka sa grasya ng Panginoon. Ayan. And this is not by your own doing. Hindi ito gawa mo. Kaya nga sabi ko kanina, umpisa pa lang, wala tayong magagawa dito sa mundo na makakapagligtas sa atin, makakapagdala sa atin sa langit. It is the gift of God. Regalo ito. Alam niyo po ba, ito lang ang tanging faith. Kasi, sige, let's use the word. Ito lang ang tanging religion na ang salvation ay gift. Hinduism, Buddhism, lahat na ng sim. Diba? Pati Islam, lahat sila, you have to parang mas maangatan ng good works mo, yung mga bad deeds mo. Ilang beses ka ba nagsisinungaling sa isang araw? At ilang beses ka ba tumutulong sa ibang tao sa loob ng isang araw? Sige nga. So, di pupunta na sa inferno, di ba? But di ba kapatid, imagine niyo yan, di ba? So, walang kahit na anong works kasi walang makakapagligtas sa atin. And I'm telling you mga kapatid, kahit anong gawin natin sa buhay natin, hindi natin kayang iligtas yung sarili natin. Wala. Hindi. Kasi ang Diyos lang ang tanging makakapagligtas sa atin. Sabi dito sa Titus 3:5. Ito, Titus 3, chapter 5.
He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. Ayan. So, niligtas tayo, hindi dahil sa ating mga gawa. Ito ay dahil lang saan? Pero don't get me wrong mga kapatid, ino-honor ng Lord yung mga good deeds natin. Pero, dahil lang ito sa kanyang awa sa atin at saka through the Holy Spirit. Okay? Ayan. So, mga kapatid, I'm telling you, there is nothing in this world that we can do to save ourselves. Wala, kahit isa. Walang matuwid sa atin kahit isa, wala. Pero may good news ang Lord. Because ito yung pangatlo, Jesus Christ is God's way to heaven. Kasi nagbigay ang Lord ng way para sa atin. But, mga kapatid, bukas na yan. Okay? So, second batch na yun. So, bukas ulit mga kapatid. And I pray na patuloy tayong ingatan ng Panginoon. At sige, mag-pray na tayo mga kapatid. Lord, salamat Panginoon dahil alam namin Panginoon, ni-remind mo kami na mahal mo kami, and we know that every day nararamdaman namin ang pagmamahal mo sa amin. And I pray Panginoon that whatever it is Lord God that we have done, yung mga bagay Panginoon na hindi kalugod-lugod sa iyong harapan Panginoon, linisin mo kami mga bagay na nakasakit sa kapwa namin Panginoon. Tulungan mo kami magpatawad at patawarin mo rin kami, Panginoon. Humihingi kami ng kapatawaran, linisin mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoong Jesus. Para, Panginoon, umabot lahat, Panginoon, umabot ang aming mga panalangin sa iyong paanan. Lord God, yung mga nagawa namin na hindi namin dapat gawin at yung mga dapat na ginagawa namin pero hindi namin ginagawa, Panginoon. Lord, patawarin mo kami. Wala kami maipagmamalaki sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na lumagha sa amin. Wala kaming kayang gawin upang mapunta kami sa langit, but only by grace, only by your grace through faith, Lord God. Lord, tulungan mo pa kami na mamuhay ng naaayon sa iyong salita. Ang mga binhi, Panginoon, na itinanim mo sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magpalago nito. Lord, I pray for protection, lalong-lalo na, Lord God, sa mga nasa labas, lalong-lalo na sa mga frontliners namin, Panginoon. Si Ruby, Lord God, tulong ay protektahan mo sila, Lord God. At sila Kevin, si Ate Joylyn, Panginoon, lahat kami, protektahan mo ng iyong banal na dugo laban sa lahat ng masamang balak sa amin ng demonyo. We cast it out in the name of Jesus. All the works and all the plans of the devil, in Jesus' name, we rebuke it in Jesus' name. Lord God, salamat sa iyo. Salamat sa buhay na ipinagaloob mo sa mga kapatid ko at sa akin. Salamat sa call mo, Panginoon. Salamat sa iyo sa ang lahat ng ito itinataas namin ng may papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So, guys, bukas ulit. God bless. Bye-bye.